General Romeo Poques inaresto po sa NAIA dahil di umano sa kasong rebellion at sedition, anak ng kagawang. Silent martial law na ba ito? Marami pong nanggagalaiting mga supporters ni General Romeo Poques dahil kahit yung abogado niyang si Ferdinand Topacio ay hindi po pinapasok para po i-assist ang kanyang kliyente at hinarang po ito ng mga kapulisan dyan sa NAIA. Alam po natin, itong si General Poques, siya po yung talagang matapang na lumalaban ngayon sa mga kurakot sa gobyerno, kaliwat kanang kilos protesta yung isinigawa. Naalala po natin yung nakakover po tayo doon sa Kongreso na anak ng kagwang. Itong mga buhayang ito na po tayo ang Pilipinas. Pag ikaw ay galit sa mga kurakot, paniguradong may kaso ka, may sukli ka pang, kulong ka pa. Ang gusto po nating makulong ay itong si Bungit, anak ng kagwang. Wala pong ginawa pong maganda at matino dito po sa bansang ito. Bungit, next na ba kay Maduro? Pagkatapos po inaresto ng Amerika itong presidente ng Venezuela, umani po ng samot-saring batikos si President Donald Trump, lalo na po yung mga Pilipino na anak ng kagwang, mga komunistang mga bubunista. Binatikos po si President Donald Trump. Tika, tama ba itong ginawa ng presidente ng Amerika sa pag-aresto ni Maduro? Pakinggan po natin yung mga abogado mamaya dahil hindi naman po tayo eksperto sa international law at hindi po tayo abogado. Ang nakakalungkot pong balita ngayon, isa na namang bayani para sa mga Pilipino na inaresto sa NAIA. Si Tatay Digong, inabangan sa NAIA. Ito na naman, si General Poques naman, inabangan din sa NAIA. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Abangan nyo po kami mamaya alas 2 sa Berada Aguila. Live na po tayo hanggang alas 4 po ng hapon. At tulungan nyo po kami. Dumami po yung subscribers namin sa Berada Aguila. Ano po ang nangyayari sa bansang ito, anak ng kagwang? Kung sino pa ho yung galit sa mga kurakot, galit sa korupsyon, sila pa ho ngayon yung kinasuhan at inaresto. Ano na ba ang kahinatnan nating mga Pilipino? Malaya pa ba talaga tayo? May freedom of expression at freedom of speech pa ba ho tayo? Anak ng kamuti. Nagulantang po ngayon ang mga Duterte diehard supporters. Pati yung mga galit sa mga kurakot, nagulantang din Dahil alam po natin itong si Romeo Poques, talagang aktibo sa social media. Hindi lang sa social media, retired General Air Force, pati po sa mismo actual ay maingay po si General Poques. Meron nga po silang People's Initiative nga ho na organisasyon na baho ito ay mga movement. Ayan, movement. Maingay po talaga sila. Lalo na po noong kasagsagan ng rally ng Iglesia ni Cristo, sila rin po doon sa EDSA, sila General Poques. Talagang ang tatapang nila at ang sigaw po nila ay BBM resign. So ngayon ito na bumunga na po ang pakikipaglaban ni General Poques para sa bayan. Retiradong general po ito ng Air Force. Inaresto po siya sa NAIA dahil di umano sa kasong rebellion at sedition. Meron po akong ipapli na video, mga 5 minutes. Panoorin po natin yung ganap dahil marami pong sumisigaw doon sa nakaharang sila sa gate, hinarangan sila sa gate. Kasama po itong si Attorney Ferdinand Topacio. Kasi gusto niyang mag-assist sa kanyang kliyente na si General Poques pero hindi po siya pinagbigyan. Nakakalungkot po para sa isang demokrasya. Talagang sinusupil at kinikitil po ang ating malayang pamamahayag, anak ng kagwang. Panoorin po natin muna ang video ito mga kabisdak bago po natin komentuhan ang mga pangyayari. Narito po. Ayan po yan, sa NAIA po yan. Narinig nyo po yung
background, si General, si Atty. Topacio po yun. Mhm. Mhm. Grabe, oh. Lawyer! Nandun si General Pokes. Ayun, tumaas yun. Tinaas na yung kanyang dalawang kamay. May pusas po yan. Lawyer! Sumakay sa pulang pulang bakit sa private car? So, ayan, Ano? Naresto po. Mhm. Ano yung sasakyan na yan? Pribadong sasakyan? Si Meltran. I think si Meltran yun. Mhm. Sasakay na wala kang Mhm. Mhm. Ang Nobel, isang squad at sige. O, papasukin na muna ang ambulansya. Bakit ambulansya? Atone, nandito yung heavy na pulis nila. Ito. Papasokin niyo yung lawyer na isa. Di pinapasok. Mga kapatid, pakinggan niyo yung aming kahilingan. Kami ang batas, ang taong bayan ang batas. Pakinggan niyo ang aming kahilingan. Kayo ay sa naming pinapasweldoan lamang. Huwag tayong susunod sa illegal na order. Si Mitran yun. Pakiusap lang kami. Huwag tayong susunod sa illegal. Sundin natin ang Sinakay na po si Pokes sa pulang gabi. Tatapang ng supporter ni Pokes. hindi mali. Dapat marinig niyo, maintindihan niyo ang sinasabi namin. Pakipag-usap ang lawyer, tuluyan. Hindi pinapapasok. Hindi lang, taong bayan. Narinig niyo, taong bayan. Hindi na umira ng batas. Ito ang tinatawag batas militar sa iligli. Mhm. Hindi na susunod ang tamang proseso sa batas. Ayun na, sinakay sa pulang sasakyan. Ayun, oh. Kinidnap daw, tinakas. Okay, so yan po yung moment ng pag-aresto po kay General Pokes dyan sa NAIA.
dahil di umano sa kasong sedisyon at rebellion. Ito ay bunga ng kanyang pakikibaka at pakikipaglaban sa gobyernong Marcos dahil sa kaliwat ka ng korupsyon. Alam naman po natin ang gobyernong Marcos, sandamakmak na pangungurakot at ng kagwang, kumanta na nga si Saldico. Kaya ang mga tao ngayon ay galit na at lalo pang magagalit ang taong bayan ngayon sa ginawa ho nila kay General Puques na pag-aresto, na kahit man lang si Ferdinand Topacio ay hindi po pinalapit po sa kanyang kliyente na si General Puques. Kasi nga, di ba, pag magbasa ka ng Miranda rights, babasahin mo yung merong warrant of arrest. Kasi may presumption of innocence naman po ang mga yan. Hindi pa naman po yan convicted. Ay, di ba sinasabi na may karapatan kang maghanap ng inyong abogado? Pag wala kang abogado, ay bibigyan ka namin ng abogado. O hito po may abogado na po mismo. Itong si General Puques, sigaw ng sigaw dyan sa gate na yan, sa NAIA, bakit po hindi nyo po pinapapasok at hindi nyo pinagbigyan itong abogado ni General Puques nang malaman man natin ang legalidad ng inyong pag-aresto? May warrant of arrest po talaga. Ang isa po, ang napapansin ko lang dito, di ba, pag-arestuhin kayo, di o sana mga patrol car ang ang sasakyan mo or mga NBI na mga sasakyan. Ano po yun? Private ba yun? Private vehicles bang mga yun? Ang nakakatakot po yan, kung private vehicles yan, kung saan po dadalhin po itong si General Puques. Ang sabi nga, tinakas Tinakas ng mga animal. Putang ina, sanay talaga sa kidnapin itong gobyernong Marcos. Ano po ang indikasyon dito? Sa ating mga ordinaryong Pilipino na sumisigaw po ng pananagutan, accountability, laban po sa korupsyon ng gobyernong ito. Alam niyo ho, ang demokrasya, yung Bill of Rights, iyan po ang pinakamahalaga. Karapatang pantao. Dapat hindi po yan susupilin. Kailangan po walang suppression of freedom of expression at freedom of speech. Dahil nasa demokrasya tayo, hindi naman po tayo martial law. Kaya nga nang sigaw ni Mitran, ano to? Silent martial law na ba tayo? Actually, noon pa ho, silent martial law po tayo. Ito yung nakakatakot. Dahil martial law na po yung ginagawa ho nila, pero hindi po sila nagdeklara ng martial law. Saan po ba dinadala itong si General Puques? Si General Puques po nagpakita, nagbigay po ng picture. Talagang pinusasan po siya diyan. Si General Puques nakasakay, tangina, ito yung pulang sasakyan man yun. I think inuubaho yun kasama yung kapulisan. Private ba yan o government vehicles ba yan? Kanino po yan sasakyan na yan? Ang ayon naman po kay General Puques, dadalhin di umano siya. Saan siya dadalhin? Ito. Arestado ako ng PNP CIDJ sa airport terminal. On the way na kami sa PNP CIDJ sa Camp Crame. Mabuhay ang Pilipino Romeo Puques. Sa Camp Crame po siya ngayon. Itong si General Puques, retired general, nagsakripisyo na para sa bayan sa matagal na panahon. Dahil isang military po to, Air Force. Pero ito, imbis na manahimik na sana ba siya, no? Pero, ayan, tuloy pa rin ang kanyang pagserbisyo dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan, Pero ang sukli, ayan, inaristo ng hinayupak na gobyerno ni Bangag. Makatarungan ho ba ito? Tama ba itong ginawa ni Bongbong Marcos? Tama ba na yung mga sumisigaw ng pananagutan at galit sa mga kurakot ay kakasuhan at ipapakulong? Kasuhan ka ng sedition? Kasuhan ka ng rebellion? Ano ba ang rebellion? Butak ina. Bakit ayaw niyong kasuhan yung mga komunista, mga NPA? Ngayon talaga ang totoong mga rebelde. Nagasik ng lagim at sedition. Yung araw-araw nagrarally, makibaka, anak ng kagwang. Kaya sabi ni General Puques dyan, ito, tingnan mo ha, tinamaan sila dito Ang mga nagnanakaw ng bilyon at trilyon ay libre at hindi napanagot. Pero, ang mga nagprotesta at nagpapahayag ng galit sa mga pandarambong ng pera na tulad ko ay kinakasuhan.
Yun na nga eh. Yung mga nangungurakot ng trilyon, bilyon, mga kongresista, tambalos-los, walang kaso, hindi inaresto, anak ng kagwang. Kung sino pa ho yung sumisigaw ng pananagutan laban sa mga kurakot, sila pa yung naunang naaresto. Sila pa yung naunang nakasuhan. Anak ng kamuti, no? Halatang halata itong mga hinayupak na ito na talagang gusto maglima sa kaba ng bayan. Wala na, diversionary tactics na naman. Ito ay nakakalungkot dahil syempre, yung iba na hindi naman po retired general, hindi naman po militar na sumisigaw ng pananagutan, di ba kaya matakot ang mga ito? Mga ordinaryong Pilipino na sumisigaw na ikulong ang mga kurakot, nagawa nga ho nilang ipakulong, ipinaaresto itong si General Pukis. Paano pa kaya? Tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi man tayo general, hindi naman tayo militar, wala man tayo katungkulan sa gobyerno. Di kaya rin nila ho patahimikin. Ito ay banta sa freedom of expression at freedom of speech sa malayang pamamahayag sa isang demokrasyang bansa. Dapat hindi walang suppression eh. Ito ay maliwanag na suppression of freedom of expression. Pananakot na po ito, anak ng kagwang. Nasan kayo mga komunistang grupo ho kayo? Tinatamaan kasi sila kay General Pukis. Ito pa oh. Bago, kagabi po ito pinost ni General Pukis, sabi ni General Pukis dyan, hindi nabubuhay ang korupsyon sa kapangyarihan. Nabubuhay ito sa katahimikan. 2026 na, huwag tumahimik. Grabe no. Ang gobyerno ni Bangag, putang ina, halatang halata talaga maglilibas kayo ng pera ng bayan eh. Kasi dapat magpapasalamat ka, di ba ho? Kung ikaw galit ka sa mga kurakot, kung ikaw tunay na nag-iimbestiga at ipakulong ang mga mastermind sa paglilimas sa kaba ng bayan, puta, suportahan mo. Itong si General Pukis, nagalit sa mga kurakot, na gustong makulong ang mga hinayupak ng mga mastermind sa paglilimas sa kaba ng bayan. Pero anong ginawa? Kinasuhan ng sedition, kinasuhan ng rebellion. Ayan, pinakulong ko. Naresto kanina. Maski abogado, hindi po pinagbigyan na makapagsalita man lang, maidipinsa man lang ang kanyang kliyente. Ito ay sa pilitang dinakip na ho na lamang ito eh. At hindi pinagbigyan ng kanyang mga karapatan. May karapatan po siya eh, maghanap ng kanyang abogado. May karapatan po siya ipaglaban ang kanyang sarili bilang isang Pilipino at lalo na po siya po ay retired general. Putang ina no. Ito po ang sukli natin sa mga retired general na nagsasakripisyo para sa atin, para sa bayan. Ipapakulong, kakasuhan. Anak ng kagwang naman talaga naman. Alam mo, General Pukis, aniniwala ako, kayang lampasan ni General Pukis ito. Ang dami na nating sinusuportahan na puro pinapakulong ni Bangag, anak ng kamote. Pastor Kibuloy, Tatay Digong, General Pukis na naman ngayon, pinapakulong na naman ni Bangag. Isa lang ang ibig sabihin niyan, natakot sila kay General Pukis dahil naka-impluwensya na po itong mamang ito. Dahil yung mga nakaraang rally ho nila diyan sa EDSA, ay putya eh. Talaga hong kinabahan sila. Nakala po nilang mag-aklas ng taong bayan laban sa gobyernong nakangiwiang panga. Tinatrabaho po talaga nila si General Pukis. Sa akin lang Tinatrabaho po nila, pinapatahimik po nila. Kasi ito na ho yung nagpo-front sa mga retired general. Pero andyan naman sila ni Miltran, mga retired, marami namang mga retired general. Pero malamang sa malamang, mas lalo pong tatapang itong mga retired general sa ginawa po kay General Pukis. Kasi nandiyan na, nagpakabayani na si General Pukis Kasi nga tayo, ang sabi natin, sino yung magli-lead? Sino yung lalaban sa mga kurakot? Sino yung mag-ingay? Kasi ang mga komunista, aktivista, sakop na ni Bangag Nabayaran na, nabusalan na. Ito yung mga rallyista na kagaya ni General Pukis na hindi mga traditional rallyista.
Sila yung mga taong nagmamahal sa bayan, ito yung tunay na may malasakit. Kasi hindi naman sila rallyista, nagkaroon lang sila ng movement dahil po sa harap-harapang pangungurakot sa kabadang bayan. Pero ang ginawa po ng gobyernong ito, pinapatahimik, na mismo yung abogado na si Atty. Ferdinand Topacio, ay hindi po hindi po pinapasok ito yung post ni Atty. Ferdinand Topacio. Ang sabi dyan, no? Sabi ni Atty. Ferdinand Topacio, totally atrocious. We were barred from conferring with our client. Sobrang garapal naman. Kaya nga eh. Kasi pag ikaw meron kang warrant, kung meron ka namang abogadong nakahanda, putang ina, dapat yung abogado mo ay pinapaharap para ipagtanggol ka. Anong klase? Anong klaseng gobyerno to? Anong klaseng pamahalaan ho ito? Wala nang batas-batas, ganun ba ho ang gusto natin? Wala nang respetuhan ba, no? Kasi ito naman ho eh. Ito ay panghaharas. Ito ay pagkitil sa karapatan ng isang tao. Niyurakan natin yung yung Bill of Rights. Dahil hindi man lang ho natin pinagbigyan itong si General Pukis na yung abogado niya ay may depensa siya. Basta ka na lang damputin. For what? For optics. Para sabihin, sige kayo, yung mga bumabatikos sa gobyernong ito, matutulad kayo kay General Pukis. Aaristuhin namin kayo. Kakasuhan namin kayo ng sedition at rebellion. Kasi ito po yung binabato ho sa mga nagkikritisize sa gobyerno. Itong kasong sedition at rebellion. Nakakalungkot kasi hindi man tayo mga rebelde. Tayo po isang simpleng mamamayan na may karapatan po tayo mag-criticize sa kung ano man, sino man nakaupo sa gobyerno, anak ng kagwang, taxpayer tayo. Lahat tayo ay Pilipino. Lahat tayo ay meron tinatawag na karapatan. Ano na po ang gagawin natin yan? Wala na pala talaga tayong karapatan, tatanggalan na po tayo. Kasi ikaw bumabatikos ka kay Bongbong, kaya wala ka ng karapatan, anak ka ng kagwang ka. So haras-haras na talaga. Tangina, yung ginawa ho ninyo kay Tatay Digong, kay Pastor Kibuloy, sa lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, ginawa nyo rin ho ngayon kay General Pukis. Ang ano natin ngayon, ang bihintayin kung ano kaya ang reaksyon ng taong bayan sa pag-aristo kay General Pukis. Ano kaya ang reaksyon ng mga retired general? Hahayaan lang ba ho natin ito? Ano kaya ang reaksyon ng mga active militar? Hahayaan lang ba natin ito? Yung kapangalan ni Romeo Pukis na si Romeo Browner, pahayag lang ba kayo na yung mga retired general na nagserbisyo sa bayan ay gusto lamang mapanagot ang mga kurakot sa gobyernong Marcos, ay payag lang kayo nagaguhin at gipitin, anak ng kagwang. Tama nga si General Pukis, 2026 na mag-ingay. Ako sa akin mukhang sisiklab po ang kaliwat ka ng protesta. Ngayong taong 2026, ngayong January. January pa lang, gumawa na ng ingay ang gobyernong ito. Pinapatahimik na po yung mga nagkikriticize sa kanila. Kung wala tayong batas-batas, tingnan mo ngayon kay Donald Trump. Hindi gawin mo rin President Donald Trump. Kay bungit yung ginawa mo kay Maduro. Di ba kasi siyempre, yung Amerika, nag-invade sa Venezuela. Ang purpose, hulihin, dakpin itong president ng Venezuela dahil di umano sa illegal na droga. Dahil sa drug cartel. Ay putya, si Bungit. Gawin nyo rin po ito kay Bungit Di ba? Hair follicle drug test muna Bungit. Mangyayari kaya kay Bungit ang nangyayari kay Maduro. Ano po sa tingin ho ninyo? Tandaan po ninyo, pareho po ang pinag-uusapan, droga. Sabit din po si Bungit sa droga. Sabit sa pulburon. Ang gusto naming makulong si Bungit, hindi si Pukis, hindi si Tatay Digong.
President Donald Trump, nagawa mo to kay President Maduro ng Venezuela. Utang ina, posible rin kayo magawa ni President Donald Trump kay Bungit. Pero umani po nagsamot-saring batikos mo si President Donald Trump sa di umano'y illegal. Illegal po yung term nila na ginamit na pag-aristo kay Maduro, President ng Venezuela. Nauna na po tayong bumatikos dyan. Yung Department of Foreign Affairs, narito po under bangag admin. Tingnan natin ang balitang ito. Nanawagan naman ng ilang bansa kabilang ang Pilipinas na resolbahin ng Amerika at Venezuela ang kanilang alitan sa mapayapang paraan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Nag-react ang iba't ibang bansa sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela at ang pag-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ang Pilipinas sinikayat ng Amerika at Venezuela na resolbahin ang alitan ng mapayapa at iwasang tumaas pa ang tensyon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naglabas na ng Travel at Safety Advisory ang Philippine Embassy sa Bogota para sa mga Pinoy na nasa Venezuela. Handa raw ang embahada na magbigay ng tulong sa kanila. Samantala, sinabi ng Prime Minister ng United Kingdom na matagal na nilang suportado na palitan ang namumuno sa Venezuela dahil para sa kanila hindi raw si Maduro ang presidente ng bansa. Pakikipag-ugnayan daw sila sa Amerika para sa peaceful transition ng gobyerno. Para naman sa Prime Minister ng Spain, hindi nila kinikilala si Maduro bilang presidente ng Venezuela. Pero hindi rin daw nila kinikilala ang pamamagitan ng ibang bansa lalo kung ito'y labag sa international law. Binati naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si US President Donald Trump dahil daw sa kanyang matapang at makasaysayang pamumuno para sa kalayaan at hustisya. Saludo rin daw si Netanyahu sa aniyay matatapang na sundalo ng Amerika. Nagulat naman daw ang China sa ginawa ng Amerika. Kinondena nila ang paggamit ng dahas lalo na laban sa presidente ng isang bansa. Nananawagan sila sa Amerika na sumunod sa international law. Kinondena rin ng Russia ang ginawa ng Amerika. Nananawagan sila na palayain si Maduro at ang kanyang asawa. Para naman kay French President Emmanuel Macron, dapat maging mapayapa at marespeto ang mga taga-Venezuela oras na magkaroon ng transition of power. Tingin naman ng Chancellor ng Germany, kailangang mag-eleksyon ulit, hindi raw dapat magkaroon ng political instability sa bansa. Naalarma naman ng United Nations sa nangyari. Nagbabala si UN Secretary General Antonio Guterres sa maaari pang mangyari sa rehiyon kung hindi susunod sa international law ang dalawang bansa. Habang ang South African Department of International Relations naman, nananawagan sa UN Security Council na mamagitan na para resolbahin ang alitan ng Amerika at Venezuela at para manatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid. Delikado rin eh. Para sa akin, mukhang delikado yung ginawa ni Donald Trump ha. Pero kung si Bungit naman yung hinarbat nila, walang problema. Goods tayo dyan. Pero pag ang pinag-uusapan talaga international law, talagang hindi maganda yung ginawa ni President Donald Trump na nanghimasok sa Venezuela kasi yung isang bansa, yung Venezuela, hindi naman po kolonyal yan ng Amerika na pwede kang manghimasok. Kasi ang hirap po niyan baka magkaroon ng World War III para sa akin. Kasi magkaiba ho yung mga opinion, pambabatikos ng ibang bansa, lalo na China, Russia. Hindi nagustuhan yung ginawa ni President Donald Trump sa Venezuela, di ba ho? So pag pumalag tong mga to, nakakatakot para sa part ng mga maliliit na bansa, kagaya po natin. But for example, tayo Pilipinas, maliit lang tayo na bansa Ibig sabihin ba nito, kung may problema sa ating bansa, ay pwede nang makialam yung mga malalaking bansa? Yan ang nakatakot Nauna na po nating tinutulan yan Dahil nangyari na po sa atin. Nangyari po ngayon Nauna na tayo sa Venezuela. Kay former President Duterte, anong ginawa ni Bongbong Marcos? Putang ina, nakialam ang ICC sa atin na hindi naman tayo miyembro ng ICC. Pag tiningnan po natin, halos kapareho yung nangyayari, kaso nga lang, magkaiba. Si Tatay Digong galit sa droga, pero ito namang si Maduro, inakusahang supplier ng pulburon sa Amerika, kaya ito po yung mitya ng galit ng Amerika dahil nalasing.
ng pulburon ang mga Amerikano dahil di umano sa Venezuela supplier po sila daw eh. Pero ganun pa man ang ating pag-uusapan ngayon, posible ba mangyayari din kay Bungit ang nangyayari kay Maduro? Kasi tingnan mo si Bungit ang ginawa niya, si Tatay Digong, trinaydor niya, kinidnap at pinadala sa ibang bansa sa Netherlands sa ICC. Ang nagkidnap, mga Pilipino. Pero yung kinidnap nila na si former President Duterte ay galit sa pulburon, galit sa durugista. Si Donald Trump at si Tatay Digong parehong galit sa mga pulburonik, galit sa illegal na droga. Pero yung isang galit sa illegal na droga, ang ginawa niya, yung inaakusahan na di umano supplier sa kanilang bansa na si Maduro ng pulbos, ito yung kinidnap niya. At pinadala ho sa New York at doon lilitisin itong si Maduro. Alam nyo, hindi naman lahat ng mga taga-Venezuela na nagalit kay Trump. Hindi, marami rin masaya na si Maduro ay kinuha ni Donald Trump at lilitisin sa New York. Pero ang pinag-uusapan dito rin, kung ito ba ay legal, hindi ba nalabag yung international law? Pagdating sa legalidad, dyan talaga talo-talo. Nababati ko si President Donald Trump eh. Pero kung animal supplier naman po yan ng pulbos, di tama lang. Kaysa malasing ang bansa ho ninyo. Kasi parang ganito lang ang nangyayari, no? Kung hindi naman ho kaya ng bansang Venezuela na supilin itong presidente ho nila, kasi presidente, ay siyempre hingi ka na lang ho ng tulong kay President Donald Trump. Total naman itong Amerika ay apektado naman ho dahil sa napupuno daw sila ng droga galing Venezuela, di sila na lang ho maghuli dito kay Maduro. So po pwede rin kay BBM mangyari yan. Ulihin din ho ninyo si BBM. Ipakulong din po ninyo, nagawa ninyo sa Venezuela. Total, meron naman kayo dito mga, anong tawag dyan? May mga idka naman kayo eh. May mga militar din naman kayo dito. President Donald Trump, si Bungit, kidnapin nyo rin. Putangin na, hindi malayong mangyari yun ha. Tingnan mo yung mga yung mga bumabatikos ngayon kay Bungit. Ang sabi ni Bingot, hindi Bungit, Bingot. Sabi ni Jack Arguta dyan, alias Bingot, pinasok ng USA ang Venezuela para kunin si President Maduro. Dahil sa pulburon at korupsyon. Mukhang susunod na si Bangag at Butod. Kasi same din ang issue eh. Corruption din at pulburon eh. Na ngayon nga, si General Pucos naristo ng mga hinayupak eh. Same din, pulburon. Corruption. Nabaw na ho tayo. Ako sa akin ha. It doesn't matter. Anak ng kagwang yung international law na yan eh. Wala akong pakialam dyan. Kung tayo naman dito ay matulungan ni President Donald Trump para maayos ang korupsyon, maayos ang problema sa pulburon, so be it. Tulungan niyo po kami. Lalo na ho ngayon, yung mga military ngayon, lumuluhod kay Bangag. Yung mga military ngayon, mga pipi at bingi. Tingnan mo O sino na po ang mag-ayos sa bansang ito? Kung yung mga namumuno ngayon ay mga kurakot, yung mga namumuno ngayon ay tinutolerate yung pulburon, wala na. May mag-iingay, may magsasalita, ano nangyayari? Pinakulong eh. Inaaresto, kinakasuhan ng sedation. Ito ang nangyayari kay Pukis.
na sana mapukaw rin ang pansin ni President Donald Trump. Ginawa mo nga sa Venezuela eh. Kami nga ho dito, hirap na po kami. Marami na rin namatay. Dahil sa korupsyon, mga flood control, puro ghost projects. Marami ng buhay na naanod sa baha, pamumuhay na anod sa baha. Ang kagagawan, sino? Ay puta ito. Oh. Presidenting nakangiwi ang panga. Ito pa, isa pa. Sabi naman po ni Jason Sa, ang pagkapariho ni na Maduro ng Venezuela at Marcos ng Pilipinas ay naglipa na ng bawal naglipa ng bawal na gamot at sinalamang kang halalan. O kasi nga questionable nga yung pagkapanalo daw ni Maduro. Hindi daw yun ang presidente. No, sabi ng ng ibang mga Venezuela citizen, hindi yan ang presidente namin. So namikos na, so nanloko rin pala to sa eleksyon. Pag tiningnan nung malapit, no? Malapit ang sitwasyon ni Bungit at ni Maduro. So pwede ka talagang damputin ni Trump, anak nakagawang ka. Marami ka ng kasalanan eh. At saka may kaso naman din ho ito si Bungit sa Amerika. Tingnan mo ha. Di ba kapag presidente ka po ng bansa, meron kang immunity. May immunity ka. Na kahit anong kaso sa'yo, ay hindi ho po yan dinggin. Dahil may immunity ka, hindi ka pwedeng kasuhan. Kailan ka po makasuhan? Kung ma-impeach ka, kung maalis ka sa pwesto mo, yun po ang pupwede. Kaya nga dito si Bangag, hindi talaga pwedeng makasuhan eh. Kailangan lang muna niya ma-impeach para makasuhan siya kasi impeachable offense siya. May immunity kasi ho siya. Kung ito ang sitwasyon ngayon sa pamumuno ni President Donald Trump, wala siyang pakialam dyan sa immunity, ay puta si Bungit, pwede niyang damputin. Dahil may kaso man si Bungit sa Amerika. Di ba ho sa panahon ni Biden eh, agad siya pumunta sa Amerika to si Bungit. Anong sabi? Kasi nga may immunity siya. Bawal siya umapak ng Amerika dahil may kaso siya sa Amerika. Convicted man yan. So ngayon, hindi siya pwedeng arestuhin dahil presidente siya, may immunity. Si Biden, nire-respeto yung immunity ni Bungit. Pero ngayon, iibahin natin ngayon kay President Donald Trump. Re-respetuhin kaya ni President Donald Trump itong si Bungit, yung immunity ni Bungit, na yung ginawa ngayon ni President Donald Trump kay Venezuela President Maduro, putang ina, mas matindi. Pinadala ng mga pandigma. Grabe, akala mo talaga World War III. Akala mo pulpugin na talagang Venezuela eh. Na posible rin madali si Bungit. Patay ka Bungit. Wala nang immunity. Malakas kami na bansa. Pero nakakatakot rin po yan. Kasi posible rin po tayong tatamaan eh. Pero kung si Bungit lang ang dampulin, walang problema sa atin. Pero ang problema kung ang China ba, gawin din sa atin yan, no? Sakupin tayo dahil malakas sila na bansa. Pero hindi yan mangyayari. Pwede siguro gawin ng China, damputin na lang si Bungit, ipakulong. Mas okay, yun. Pero ito pa, meron pa nga ibang bumatikos dito. Ayan, tingnan na pa, Harry Reyes, sino to? Kaya daw, binumba ng US ang Venezuela at dinakip ang president dahil nagraran ng narco state. Tang inumin. Yung pangulo nga namin, eto Bangag at ngiwi na. Pakidampot na rin to at pakirehab. Sana nga, yun din yung dahilan. No? Yun talaga ang pinakamin. Siguro para sa akin, marami kasing nagsasabi na, ano rin to, politics din eh. Parang may kinalaman din sa ekonomiya. Yung crudo kasi ng langis ng Venezuela, yan po yung parang trip ng Amerika. Gusto nilang kontrolin at makuha eh. Kaya ito, hinanapan na siguro ng buta si Maduro, putang na, nagsusupply kayo sa amin ng pulburon. Mga bangag na yung mga citizen namin. Maraming Amerikano na nagiging zombie.
Marami ng mga Amerikanong budlat ang mata, nakangiwi ang panga. Patay ka diya. Puta, girahin namin kayo, arestuhin namin kayo pag hindi ka magpa-aresto. Ganun no, siguro yun eh. No? Dagdag na siguro yun, dagdag factor. Sa atin, may mamina ba sa atin? Sa Palawan. No, yung mga langis dyan. Meron pa, di ba? Yan ang trip ng China. Oh, yan oh, arestuhin nyo na rin si Bungit. Sa mga inchik, arestuhin nyo na rin si Bungit para magmina tayo na langis. Kasi tignan mo ha, na-aresto na si Maduro. O, sino po yung next president? Yung vice president. Inutos na po ng korte ng Venezuela na umupo na po sa pagka-presidente ang vice-presidente. Na kung mangyari rin po yan sa atin, ganun din po. Sige, gawin nyo na rin ho sa amin yan. Kahit ayaw namin mangyari yan, pero gawin nyo na ho. No? Kahit ayaw nyo kaming pakialaman, pero pakialaman nyo na po kami. Basta itong si Bungit, maalis na sa buhay ng mga Pilipino, putang ng problema yan eh. Total, may kaso rin naman yan. President Donald Trump, si Bungit eh. Huwag nyo na rin po respetuhin yung immunity gaya sa pag hindi mo pagrespeto sa Venezuela. Pero nakakatakot yan talaga para sa akin yung nakikialam yung ibang bansa sa isang bansa. Talagang malaking problema. Pero bakit? Sa atin, yung mga leader ng iba't ibang bansa, hindi man kayo nagreklamo. Nung si Tatay Digong ay kinidnap ng International Criminal Court at mga Pilipino pa ginawang kasangkapan at pinadala sa Netherlands na hanggang ngayon nandun pa rin, illegal arrest, kidnapping. Ba't hindi kayo nag-ingay? Eh yung taong ito galit sa droga eh. Si Tatay Digong. President Donald Trump, baka naman. Pwede po nyo kaming backupan. Sa bagay, pinulpog na ngayon ni President Donald Trump ang International Criminal Court. Sama mo na si Bungit. Mga kaibigan, ang gulo ng mundo. Pati tayo sa Pilipinas magulo. May pag-asa pa ba kaya tayo? Bakit si General Puques ang inaresto ho? Nagalit naman yan sa Corazon. Bakit hindi kasuhan at arestuhin yung mga buhaya na naglilimas sa kaba ng bayan? Di ba, Bungit? Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipino
unang bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.